Okay, so sa video na 'to, i-discuss naman natin yung tungkol sa adjusted trial balance na continuation ng ginawa natin nung nakaraan na adjusting increase. Okay. So sa ngayon 'no, review muna natin kung nasaan na ba tayo sa accounting cycle. Sa una, ang ginawa natin dun ay nag-analyze tayo ng mga business documents. Then after analyzing the business documents, gumawa na tayo ng mga journal entries, no, to record the transactions. And after preparation of the journal entries, meron na tayong posting, no, to the ledger. Ito yung ginawa rin natin, no, sa T accounts. Ang objective ng journal entries ay i-record ng mga transaction natin. Yung objective ng posting to the ledger ay i-determine yung mga balanse ng mga account na yan. And after posting to the ledger, meron na tayong trial balance. No? Pero sa ngayon, nagawa pa lang natin yung unadjusted trial balance. Okay. Then after preparation of the unadjusted trial balance, doon na tayo nakagawa ng adjusting entries, no, by considering, no, the additional data doon sa problem natin. Sa naging example natin nakaraan kay Nova Travel Agency, nagkaroon tayo ng mga adjusting entries kasi pinagsama natin, number one, yung unadjusted trial balance ng agency na yan. Tapos, meron tayong mga additional data. At alam naman natin, nagkaroon tayo ng adjusting entry dahil in-apply natin yung accrual concept, no, ng accounting. Okay? So, after preparation of the adjusting entries, no, bali meron ka ng unadjusted, plus minus the adjusting entries, depende sa mga naging adjusting entry natin, tsaka na makagawa ng tinatawag na adjusted trial balance. At yan ang magiging basis natin to prepare financial statements na pinaka nagiging output talaga natin, no, sa accounting, no, sa financial accounting, no, to be specific, yung financial statements. Okay. So ngayon, okay na tayo hanggang sa adjusting the accounts. Alam na natin kung paano gumawa ng adjusting entries. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay yung preparation of adjusted trial balance para makagawa na tayo ng financial statements. Okay. So ngayon, para madali, gagamitin na natin yung naging adjusting entries natin doon kay Nova Travel Agency. Okay, kung paano nakuha itong mga entry na yan, no? Na-discuss na natin yan sa last na video natin. Sinamarize na lang natin. Okay, so dito, meron tayong mga adjusting entries for Nova Travel Agency. At dito naman, nilagay natin yung unadjusted trial balance niya. Bago kasi magawa ng adjusted trial balance, syempre, kailangan mong bumasa dito sa unadjusted balances ng mga account. Tapos, plus minus na lang yung mga adjusting entries. Kung mapansin nyo dito, ang mga account natin dyan ay meron na tayong 16 na accounts, no? 16 na yan. Okay. So kung meron tayong 16 na accounts dito, asahan natin na talagang madadagdagan pa yan. Kasi kung mapansin natin, may mga adjusting entry tayo dyan. May mga account title tayo na ginamit sa adjusting entry na wala pa sa unadjusted trial balance. Kaya hahaba pa tong trial balance natin. So ngayon, sige, no, simulan na natin yung paggawa ng adjusted trial balance. So palitan ko na yun, no, gagawin ko na siyang adjusted trial balance, pero ganito ang technique dyan, class, no? Isa-isayin natin itong mga entry na yan. Okay? Isa-isayin natin yan, tapos tingnan natin kung ano ang mga naging epekto ng bawat entry na yan sa trial balance natin. Okay, so start tayo dito sa unang adjusting entry, no, natin for Nova Travel Agency. So, yung unang entry ay nag-debit tayo ng rent expense, credit, prepaid rent. Okay? So, ngayon, ano ba magiging epekto netong debit na rent expense? Debit rent expense. So, kung mapapansin natin, wala pa tayong rent expense na ginamit dito. Kaya magdadagdag na lang tayo. Pero siguro sa dulo na lang natin tong miscellaneous expense. Okay? I-insert na lang natin dito yung rent expense. And so, rent expense, dahil meron kang adjustment, debit adjustment sa rent expense na 100,000 at wala pa siyang balance dati,
maglalagay lang tayo ng 100,000 dyan. Okay, i-highlight na lang din natin, no, para masabi natin na adjusted na yung account na yan. Next ay prepaid rent, credit 100,000. Okay, paano natin yan, no, ilalagay sa trial balance? Maghanap ka ng prepaid rent account dyan sa trial balance. At kung mapansin natin, meron kang prepaid rent na 300,000 sa debit side. Kaya ang gagawin nyo lang, dahil credit ang adjustment, ibig sabihin, ibabawas natin siya, no? Ibabawas natin sa 300,000. So, 300,000 minus 100,000 pesos. Okay? Once na nagawa na natin yan, yung adjusting entry, no, na take effect na natin siya dito sa adjusted trial balance, okay na, na-highlight na natin yung prepaid rent. No? Ibig sabihin, na-adjust na natin yan. Next ay office supplies expense. Ang office supplies expense, nagkaroon tayo ng debit adjustment. So maghahanap tayo dito ng office supplies expense. O syempre, malamang wala pa yan. Kaya ang gagawin natin, magsingit na lang tayo dito. Okay? Ng office supplies expense. So, sa office supplies, meron tayong adjustment na 40,000. Ayan, naka-highlight na siya, kaya okay na yan. Na? Meron tayong balance na ng office supplies expense na debit dyan, no, dahil sa adjusting entry. At kapartner nga yung credit adjustment sa office supplies. Kaya titingnan natin dito, yung office supplies. Yung unadjusted balance niya, 60,000. Meron siyang credit adjustment. So, ibig sabihin, babawasan natin tong 60,000 pesos. Minus 40,000 pesos, no, sa 60,000. Actually, no, ang paggawa ng adjusted trial balance ay procedural lang talaga, no? Procedural. For example, yung office supplies, meron tayong 60,000 kanina, nasa debit siya. Kinontra siya ng adjustment. Ang adjustment kasi nasa credit side. Kaya ibig sabihin, kung debit ang unadjusted niya, adjustment credit, mag-offset talaga yung dalawang yan. No? Kailangan mong ibawas yung naging adjustment. Okay? So sa ngayon, 20,000 na lang ang natira sa office supplies account. Okay, no? I-highlight na natin yung 20,000, kaya adjusted na yan. Next ay sa C naman, nagkaroon tayo ng debit adjustment sa depreciation expense equipment. At dahil wala pa yan, idagdag na lang na din natin to. Okay? Depreciation expense, equipment, 50,000, debit. Kaya yan, lagay na natin 50,000 dyan. Tapos yung kapartner niya, meron tayo dito accumulated depreciation equipment. Nasa credit adjustment yan. Meron tayong ditong unadjusted balance na 200,000. Ang gagawin na lang natin ay i-add naman, no? Kasi parehong credit lang naman ang adjustment. So 200,000, add 50,000 equals 250,000. At i-highlight na natin yan para masabi na adjusted na. Next, sa letter D, sa adjusting entry, meron tayong debit adjustment na 300,000. At dahil wala pa yan dito sa unadjusted trial balance, magdadagdag tayo ng depreciation expense, furniture, and fixtures. Okay? So, magkano naging adjustment? 300,000. So, lagyan na natin siya dito. Okay? Naka-highlight na. So, ibig sabihin, adjusted na yan. Accumulated depreciation, furniture, and fixtures, 300,000. So, tingnan natin dito. Ang accumulated depreciation, furniture, and fixtures, 300,000 naka-record. Kaya ang mangyayari, i-add lang natin yung 300,000 dyan. Okay? At magkakaroon tayo ng 600,000 na adjusted balance ng accumulated depreciation, furniture, and fixtures. So next entry ay nag-debit tayo ng salary expense, tapos credit salary payable. So debit salary expense, bale, checkin natin. O dahil meron na tayong salary expense dito, wag na tayo magdagdag pa, no, ng panibagong salary expense. Ginagawa lang natin pag-add ng mga account dito, no, kapag wala pa tayong nakita sa unadjusted trial balance. At dahil meron na tayong salary expense dito na 3.8 million, ang gagawin nyo na lang, i-add na lang natin yung 100,000.
Okay? Kaya siya magiging 3.9 million pesos at okay na tayo dito. Next ay salary payable. Salary payable, credit. So, ang mangyayari, maghahanap tayo ng salary payable dito. So, payable, nasa liability yan, salary payable. At kung mapansin natin dito, ito lang ang dalawang liability natin, notes payable and accounts payable. Kaya ang mangyayari, magdadagdag tayo dito sa liabilities, no? Hindi yung dito natin ilalagay, ay dito kasi puro expense yan. Okay, kaya napapansin nyo, dito tayo nag-add kanina. Ngayon, dito tayo magsisingit. Kasi nga, idadagdag natin sa mga liabilities. Okay. Basta sundin pa rin natin, no? Yung kung ano yung format ng trial balance. Na dito sa taas, puro assets. Okay? Puro assets nandyan. Sa mga assets, unahin natin yung mga current assets. Tapos, non-current assets. Okay. Tapos, liabilities. Sa liabilities, kung sakali, uunahin yung current liabilities tapos yung mga non-current liabilities. Tapos dito naman, capital. Next, withdrawals. Tapos mga revenue and income accounts. And expenses. Dapat ganun pa rin ang sundin natin sa paggawa ng adjusted trial balance. So, ang gagawin natin dyan, mag-add tayo ng salary payable. Ang salary payable, meron tayong 100,000 na adjustment, kaya magdadagdag tayo dyan sa credit side, no? Yan, meron tayong 100,000. Okay. Interest receivable, 3,750. So, maghahanap tayo dito. Ano ba yung interest receivable? Asset yan. So, tingnan natin. Okay, dahil wala, maglagay tayo ng panibagong account dyan, no, sa trial balance. Ngayon, sabi natin kanina, no, inuna natin yung mga asset. Sa mga asset, inuna natin yung mga current asset. Okay, ang tanong, no, saan natin sisingit yung interest receivable? Sir, pwede nandito na lang, no, sa office supplies. Pero ako, no, ang presentation kasi nito, no, ay according to, liquidity no, ng mga accounts. Pag sinabi liquidity, sino dyan ang pinaka-liquid na asset? Ang tanong, ano ba yung liquid na asset na tinutukoy dyan? Ibig sabihin, sino ang pinaka-madaling ma-convert into cash? Kaya kung mapansin nyo dito, nauna ang cash. Okay? So, yan. Ngayon, ang tanong, no, saan natin ilalagay yung interest receivable? Okay. Ang interest receivable kasi ay kasama lang din yan ng notes receivable. Sabay lang din yung mga kolekta. Kaya idagdag na lang natin o ilagay natin siya next to notes receivable. Okay? Ulitin ko lang. Pag gumagawa ka ng trial balance, una talaga mga asset. Sa mga asset, inuna natin yung mga current assets. Ang mga current assets, nakapresent siya sa trial balance according to their liquidity. Kung sino pinaka-liquid. At syempre, pinaka-liquid ay cash. At ulitin ko lang, pag sinabing liquidity, ang tanong, sino-sino ba sa mga asset ang pinakamadaling ma-convert into cash? At dito ay nauna nga ang cash dyan, no? Syempre, wala nang conversion na mangyari, cash na yan. Tapos, next na natin si accounts receivable, no? Tapos, iba pang mga receivable accounts, no? Kaya yan, meron tayong receivable, tapos idagdag na lang din natin yung interest receivable. At ang interest receivable ay meron tayong debit adjustment na 3,750. Kaya inad na natin yan dyan. Highlight natin dito sa adjusting entry. Interest income, nasa credit side. So, ang gagawin natin, idagdag natin siya dito. Next to travel revenues account. Okay? Ayan, interest income. Sa credit side, 3,750. Next ay adjustment G. Nagkaroon tayo ng debit to interest expense. So, idagdag na lang natin dito, interest expense. Okay, dahil wala pa tayong interest expense na account dyan, 30,000.
Okay, so highlight na natin ito. Next ay interest payable na 30,000. Ang tanong, no, maghanap po na tayo kung meron na ba tayong interest payable account dyan. At syempre, interest payable, hanapin natin yan sa mga liability. Sa ngayon, 3 lang ang liability natin. Kaya mangyayari, magdagdag na lang tayo dyan. Interest payable, 30,000. Okay. So, okay na to. Highlight na natin yan. Dalawang adjusting entries na lang. Sa H naman, nagkaroon tayo ng doubtful accounts expense. At dahil dito, wala pa tayong doubtful accounts expense, idagdag na lang natin, no? Doubtful accounts expense, 10,000 pesos. Okay, no? Solve na tayo dito. Allowance for doubtful accounts, 10,000. Saan natin lalagay yan? Ano bang klaseng account ulit yan? Ang allowance for doubtful accounts ay isang asset account. To be specific, no? Contra asset account. Contra account yan, no? Contra account ng accounts receivable. Okay. Kaya nga mapansin nga natin, di ba? Ginawa natin adjusting entry yan base doon sa naging receivable natin. Binase natin doon sa receivable, no? As percentage of receivable. At ulitin lang natin doon sa naging lecture natin sa adjusting entries, marami naman talaga tayong methods of estimating bad debts or doubtful accounts. Ginamit lang natin doon yung percentage of receivable. Okay? So anyway, okay na yan. Meron tayong allowance for doubtful accounts. Idagdag na natin dito. At huwag tayong maguguluhan dyan. Nasa credit adjustment, yan na talaga ang normal balance niya. Credit. Okay, allows for doubtful accounts. So, highlight na natin yan, yung 10,000. Isang adjusting entry na lang. So, sa I, ang sabi, nag-debit tayo ng travel revenues na 100,000. Okay, dahil meron tayong travel revenues dito na 100,000, ang gawin na lang natin, dahil debit ang adjustment, ibawas na lang natin sa 5 million. So, 5 million minus 100,000. Okay? So, adjusted na rin itong 4.9 million. At isa na lang meron tayong unearned travel revenues na 100,000. So, ano ulit na account yan? Ang klaseng account yan? Ang unearned travel revenue or yung mga tinatawag natin na unearned income, unearned revenue, deferred income. Yan ay isang liability account. Okay, so dahil wala pa yan dito, ito lang ang mga liability natin. Magdagdag na lang tayo. Okay? Unearned travel revenues na 100,000. Ayan, no? Adjusted yung 100,000 na yan. Ngayon, pag nagawa na natin lahat, no? O yan, na-reflect na natin lahat ng adjusting entries dito sa trial balance. Okay na yan, no? Kaya napansin nyo, hinighlight natin sa isa para wala tayong makalimutan. Minsan kasi sa dami ng mga yan, normal na nagiging error, no, ng mga students ay parang nalilito na kung na i-add or na i-minus na ba ang isang adjusting entry sa trial balance. Kaya sa dulo, hindi nababalanse yung adjusted trial balance. Kaya tayo, no, napansin niyo, parang iningatan natin yung pag-transfer ng mga adjusting entries sa trial balance. Kasi magkamali ka lang sa best dyan, babalikan mo lahat yan, no? At sayang yung oras natin dyan. Okay? Kaya kesa magkaroon ka ng mga ganong pagkakamali, no? Pag-exam, ingatan mo na lang, no? Magdagdag ka na lang ng oras para mag-ingat, medyo bagalan mo lang sa simula. Okay? Isa-isain mo lahat ng mga naging adjusting entry. At dapat, lahat ng naging adjusting entry ay na-reflect natin ng maayos. No? Ibig sabihin, kung debit ang adjustment, dapat debit ang effect niya sa trial balance. Kung credit ang adjustment, credit dapat ang effect niya sa trial balance. Mamaya kasi, no? For example, nagkaroon tayo ng prepaid rent credit adjustment, ginawa mo, inad mo sa prepaid rent. No? May mga ganun kasi pagkakamali rin. Tingnan nyo kung anong ginawang adjustment.
at dapat yun ang ma-reflect sa trial balance. Okay? Ngayon, kung mapansin nyo, ang trial balance natin ay, siyempre, na-reflect na natin lahat ng mga adjusting entry. Dapat balance yan sa dulo. At kung mapansin natin, balance naman. No? Kaya yan na ang adjusted trial balance. At pag gumawa ka ng adjusted trial balance, ayan na, pwede ka nang gumawa ng financial statements. At yun ang i-discuss natin sa next na video natin.